Well, sinukat namin yung paggalaw ng lupa noong lumindol sa Masbate noong 2020 gamit yung optical correlation at INSAR. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome ulit sa panibagong episode ng Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is co-presented by the Marine and Earth Science Learning Hub and UP Resilience Institute. Ang guest natin for today ay nagtapos ng BS Geological Engineering and BS Geology sa Mapua Institute of Technology, and he graduated as the top 1 graduate in both courses, and he also finished his MS Geology degree in UP Diliman. Currently, siya ay nagtatrabaho bilang GIS Mapping Analyst sa LAWD PTY Ltd. So without further ado, let's all welcome Mr. Kelly Sean Santa Rita. Okay. So ang pag-usapan natin ngayon ay yung 2020 na Masbate earthquake. Pero bago tayo pumunta doon, alamin muna natin yung journey ni Sir Kelly kung paano siya naging isang scientist. So sir, can you share with us when did you realize na gusto nyong maging isang geologist or gusto nyong maging scientist? Actually, hindi ko masyadong sure. I think ever since as a child, alam naman natin na di na bago sa Pilipinas yung mga pagkakaroon ng expectations sa family. And then on top of that, I guess I always had an inclination na sa mga STEM subjects over other general fields. Although, yung way na nag-start itong pag-take ko ng degree recently was when I got bored working several years ago. That was what pushed me na mag-aral ulit. So, ayun, I did them simultaneously. I wish I knew what my passion was or what it meant. Pero while I was doing this research, it actually felt energizing. Tsaka yun, nakaka-enjoy. So ito po yung time nung pandemic na nag-work from home na lahat. Tapos na-bore kayo. No, I think yung before pa nun. Before pa nun siya. And then nagkataon lang na nag-overlap yung starting date ng pandemic. Pero before po that, paano po kayo nag-decide na kukuha kayo ng geological engineering and geology? Tapos graduate pa kayo na top 1. Ayun. Namimili ako sa course catalog kung ano yung mga natitipuhan kong courses. And then, among those, siya yung most interesting na napansin ko. So, yun yung primary choice, primary reason why. Eventually, na-enjoy nyo lang po pala yung yung geology. Hindi nyo talaga siya pinano. Ganun nga siya. Very interesting din na journey. Kasi in a way, ganun din nangyari sa akin. Paano ako napunta sa geology. Kasi ako dati yung kinuha ko sa UPCAT, Electronics and Communications Engineering tsaka Electrical Engineering. Nakapasa naman ako sa course pero nag-decide ako sa geology kasi nga interesting. wala masyadong kumukuha. Kaya ayun. Ngayon marami na ulit. Eventually na-enjoy din. Oo nga. Dumadami na siya ngayon. Dami na. Pero ngayon ko lang din nalaman na may geological engineering pala sa Mapua. Ano po yung pinagkaiba ng geological engineering dun sa geology na field? May mga additional subjects siya, particularly parang may overlap siya sa geotech. So, merong mga earthworks, slope stability, mga ganun. Mga foundation design, which is wala sa regular na geology curriculum. So, may mga ganong, So, not totally geotech. Yung iba lang, meron lang siyang overlap nga. Kasi geotech, meron na rin silang mga structural design ng mga konkreto, which is hindi na talaga nasakop. Pero ito pong geological engineering and geology, ano ba to? 4 years na geology, tapos nag-second degree kayo or parang combined na siya na double siya. Degree? Double siya sabay. May additional lang na units saka additional 1 year. Okay. Ngayon ka lang nalaman. Anyway, since
geology naman ang pinag-usapan natin. Punta na tayo dun sa naging study nyo tungkol sa 2020 Masbate earthquake. So ang title nito ay Surface Rupture Kinematics of the 2020 Magnitude 6.6 Masbate earthquake determined from optical and radar data. So bagong publish ito na paper, no, February 2024, na-publish sa journal na Natural Hazards and Earth System Sciences. So, sir, first question, can you explain your paper in one sentence? Well, sinukat namin yung paggalaw ng lupa noong lumindol sa Masbate noong 2020 gamit yung optical correlation at INSAR. Breakdown po natin yung mga words na yun mamaya. Pero muna siguro, bago natin puntahan yun in detail, pwede niyo po ba kaming mabigyan ng more on geological na context? Bakit nagkakaroon tayo ng lindol sa Masbate? Like ano yung earthquake generator sa lugar na to? Okay, so primarily dito sa lugar sa Masbate area, yung pinakamalaking earthquake generator of course is yung Philippine Fault natin kasi may segment yung Philippine Fault natin na dumadaan sa buong Pilipinas sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. And then, merong isa doon na section na active nga doon sa Masbate. Nakakapag-produce ng mga destructive events na din siya talaga. Then, itong 2020 earthquake, di ba hindi lang ito yung kauna-unahang earthquake dito sa Hindi. Sa Masbate? Meron pa siyang before that. Madami na rin historically. And then, I think, well, kasi yung historical data natin is kulang din talaga. I think up to 1800 something. And then, yung pinaka-recent niya rin is something like 2022, 2023 na medyo somewhat malakas din siya lately. Doon po sa sa title, ano pong ibig sabihin ng term na kinematics? At the very basic concept, it would be yung movement, yung paggalaw niya lang. So yung movement ng lupa from that earthquake. Yung paggalaw lang ng lupa in several directions. So doon po sa title nabanggit niyo yung optical and radar data. So siguro po yung question ko doon, paano po sinusukat nung satellites yung paggalaw ng lupa and ano yung pinagkaiba ng sinasabi niyo na optical and radar data? Okay, so yung optical data natin, so meron tayong mga satellite na nasa outer space and sa atmosphere area na kumbaga parang nagtitake lang ng pictures ng ground. So yung way kung paano siya nasukat using yung optical data ay meron tayong pictures before nung lindol at saka after. Tapos, ipinasok natin siya dun sa software, which is yung optical correlation or technique, algorithm nun, na kino-compare niya yung dalawang image. Tinitingnan niya dun yung mga features na kung gaano kalaki yung ginalaw ng mga features na nandun. So, kunwari, nakikita niya yung pixel na may laman na bahay, na nandun sa isang sumunod na picture, umusod siya ng konti. So, nasusukat niya yung distansya ng mga ganun. Yung sa radar naman, different naman siya. So, waves naman yung gamit niya. Hindi siya yung katulad dito na nagtitake ng ganun na picture. So, mga waves siya. So, ganun din, meron tayong dalawang data from before and after din. Tapos, yung interferometry naman na technique tinatawag na para makuha yung INSAR, pinagsasubtract niya lang yung dalawang wave ng before and after para makita yung mga distansya din na gano'n. So, yung sa optical, sir, anong klaseng movement yung nakikita dito? Horizontal lang or both horizontal pati yung vertical na movement? Horizontal siya. Doon yung pinaka bread and butter niya. Kasi unlike sa radar, na ang radar kasi parang slanted siya, di ba, nagtitake ng recordings. Si optical, vertical siya most of the time. So pag ganon, mahirapan tayong kuhanin yung vertical. So the best siya for the horizontal.
So yung mga horizontal siya yung along the surface. Okay, gets. So, yung advantage pala nung optical, yung horizontal na movement, yun yung mas nakaka-capture niya. Tapos yung radar, yung vertical naman. So, essentially, parang nakakabuo na i-image nyo in 3D yung movement ng fault. Ideally, magko-complement sila. With that, sir, curious lang din ako, paano nyo po naisip gawin yung research na to? Like, na-experience nyo ba yung Masbate earthquake at that time or ano lang talaga siya? May other reason bakit ito yung naisipan nyo gawin na research? Well, kung paano yung nag-start, hindi siya yung purki na-experience ko. I think it would be similar kung paano nag-start yung mga thesis topic ng ibang mga estudyante. Yung magtatanong sa advisor kung may suggested topic, ganito. And then, ayun. So, nagtanong ako kay Doc Mahar, sa advisor, ng suggested na topic. And then, tinanong niya ako ng mga interests ko, ganito, ganyan. Then, nalaman niya na isa sa mga yon. Tapos, may pinakita siya sa akin na tweet. Yung tweet naman yun ng co-author namin, si Dr. Valcaniotis. Yun. At that time, nag-reach out na ako dun kay Dr. Valcaniotis kung pwede ma-share kung paano gawin tong ganito, ganyan. And then, ayun, hanggang nag-develop na siya into mga suggestion uli na mag-try ng iba't ibang lugar. Actually, may mga iba pang suggestion na events si Doc Mahar and then nag-end up dito sa Masbate kasi siya yung nagpo-produce ng mga pinamagandang result among sa mga nasubukan. So, yun. Can you share with us po yung kumbaga, i-summarize nyo po yung buong study nyo, like simula dun sa methodology hanggang dun sa may results na. Ano pa yung naging main findings nito? Can you explain it to us na parang mga 5-year-olds kami na nakikinig sa inyo? Okay. So, ayan nga, meron tayong 2 types ng resulta. Isa yung sa image correlation at isa pa yung sa INSAR. Yung lindol na ito noong 2020 ay tinatawag na strike slip or yung pahalang na pagkikiskisan or paghihiwalay ng lupa along sa fault line. So yun, mula sa ating optical data, nasukat natin ng masinsinan kung gaano kalaki yung paghihiwalay na ito sa ating fault. So once na nakita na natin yun, makikita rin natin yung trend or kung paano yung, how would you describe trend? Trend na lang. kung paano nag-iiba yung mga measurement na ito, yung mga sukat na ito sa kaabaan ng fault sa isla. Yun namang mga aftershocks natin o yung mga sumunod na medyo mas maihinang lindol matapos yung pinakamalakas, sinukat din natin yun gamit naman yung INSAR. Ang kinaibahan naman nito ay yung pinagsama natin yung INSAR data ng isang buwan para makita yung epekto ng mga aftershocks na ito. Nang dahil sa mga sinukat natin na ito, meron tayo ngayong idea kung ano yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Isa sa mga na-interpret natin ay yung lokasyon kung saan yung source ng unang pagbiyak sa ilalim ng lupa. At ito ay nandoon mismo sa malapit sa epicenter na una ng binigay ng PHIVOLTS. Isa pa ay yung tiningnan natin ng mas malayuan o yung sa kabuuan, yung isla at yung fault. At dito ay nakita natin na meron tayong tinatawag na transtensional basin na maliit lamang dito sa may Kataingan Bay. Ito naman ay yung mababang kalupaan na nabubuo kapag may dalawang strike-slip fault na medyo magkapantay. Dahil sa mga nakita natin ito, meron tayong ngayong nais na maitulong sana na kaalaman para sa probinsya nang sa ganun ay mas mapabuti ang kanilang kakayanan na maging ligtas sa mga ganitong sakuna. Bali, 1 month po yung inanalyze nyo na images. So yung 1 month na yun ba yung between that 1 month, yung gitna na yun na mismo yung earthquake? And then, may ano ba? May precursor doon? Yung 1 month na yun would be sa INSAR siya for the aftershocks. Okay. So yung sa before po ng earthquake, hindi nyo na po siya tiningnan? Sa INSAR hindi.
Ang before na earthquake, ang nakakover sa kanya is yung optical. So doon po ako curious, sir. Kasi madalas siguro to na hot topic pagdating sa earthquakes. Kung may precursors ba siya or not. So doon po sa data nyo, may kita ba yan kung may anomalous na paggalaw ng lupa before the earthquake? Mahirap siyang sukatin kasi first of all, maliit lang naman yung magnitude kung meron man. Maliit lang yung mga movement ng mga ganon usually. So yun, mahirap siyang masukat at saka in a span of weeks or days, medyo alanganin din. Kailangan natin makahanap ng magandang klaseng mga dataset para makakuha ng mga ganon. Although, para dun sa mga before o yung mga precursor, meron din kaming pinlot na kung gaano karami yung yung bilang ng lindol na nagaganap per day. Makikita din naman natin na meron ngang uptick or merong pagtaas ng bilang right before yung pinakamalakas na earthquake. So meron din talaga. Pero yung for the amount of movement ng lupa at that time, hindi na namin siya kasamang nasukat. Ay, for the benefit ng mga viewers and listeners. Mm-hmm. Ano pong satellite yung ginamit nyo in this study? And then, within that 1 month, gaano po ka-fine yung time series? Like, every day ba merong data or every few days? Okay, so yung optical data para magko-cover noong sa pinakamalaking earthquake, actually 1 year yon, 1 year apart. Tapos somewhere along that 1 year nandun sa gitna si earthquake. Roughly 365 days. Okay. Yung 30 days natin ulit is yung doon siya sa aftershock. So, yung sa 1 year, apart na 2 image, planet yung satellite na ginamit doon. Tapos, yung sa INSAR naman, Sentinel-2. So, Sentinel-2 roughly 14 days, I believe. 6 days yung separation ng 2 recording. Ito, madami akong questions kasi geology din yung background ko. So, dito sir sa study nyo, like, di ba gagalaw siya during the earthquake? After the earthquake, gumagalaw pa rin ba siya? Or naka-steady na siya na ganun? Actually, hindi na siya gagalaw after the earthquake. Naka-average yung data natin, so parang instantaneous siya. So yung parang detailed na movement sa ganung ka-fine na time, kailangan natin na mas maganda pang dataset. Okay. Curious lang ako doon. Kasi yung alam ko, for example, yung sa Bohol, 'di ba, yung nangyari doon, umangat yung lupa and then ngayon nakikita mo na siya na bumababa siya ulit slowly. So curious ako kung ganun din ba yung case nung sa Masbate. Well, hindi natin siya makikita doon sa data na ginamit natin. Perhaps ang mas appropriate doon would be yung mga waveform analysis sa mga seismologists. So in this study, sir, nagkaroon din po ba kayo ng any field activity? Meron. Paano nyo na fund yung lahat ng activities ng study nyo? Okay, so una sa lahat, I would like to express my gratitude kay Doc Mahar sa pagtanggap niya sa akin sa Volcanotectonics Laboratory. And siya and UPRI ang nag-support ng mga larger needs at necessities na kinailangan throughout the study. So kung hindi dahil sa kanila, magiging mahirap talaga isagawa yung data collection, mga fieldworks, and pati na rin itong publishing. At isa pa, malaki din yung naitulong din ng lab, pati na sa technical aspect, tuwing may mga katanungan or kailangan humingi ng opinions and ideas. So, yan. Ay, can you share, sir, yung ginagawa nyo sa field? Kasi I'm assuming yung ginawa nyo dito, sinukat nyo muna, nag-measure muna kayo dun sa satellite data, nag-process kayo, nag-measure, and then nag-field to validate. Ganun ba? So, can you share po paano nyo siya binavalidate on field? Kasi matagal na yung earthquake. Ayun nga, matagal na rin. So, yun, meron din kaming reference na data from PVOX. Nagtanong lang verbally doon sa mga nasa regional office nung mga locations na may mga pinakamagandang outcrop or may natitira pang traces. And then, ayun, using din yung dataset natin, so naghanap din tayo ng mga pinaka-noticeable na parts.
then bibisitahin siya sa field. Then doon lang tayo magsusukat ng lateral na o yung kung gaano kalaki yung paghihiwalay nila. Gaano ka-accurate yung na-measure nyo dun sa satellite compared dun sa na-measure nyo na sa field? Tumutugma naman ba sila? Or gaano kalaki yung error? I think yung pinakamalaking error ay nasa 17 centimeters. Pero yung pinakamaliit, mga nasa 2 centimeters lang. So, maganda yung, yung agreement noong nasukat natin sa digital data compared dun sa nasa field. And actually, isa rin yan sa mga na-notice ng reviewers natin itong nag-publish. So, yun isilagay, basically lang sinabi lang nila, ilagay natin na ganun nga. Maganda yung naging agreement. So, yun. 17 centimeters yung pinakamalaking... so, ano pa yung possible na reason bakit? I mean, yung 17 centimeters ba yun, considered ba siya na significant na pagkakaiba between the satellite and yung actual reading, or pwede pa rin siya ma-consider na okay lang siya na difference? Actually, acceptable. Ano pa yung possible na? Acceptable pa rin talaga siya kasi yung field measurements naman natin is, nalimutan ko na yung mga terminology, sorry. Kumbaga mas fine pag nagsukat tayo sa field, mas detailed. Compared sa mga ganito na remote sensing data natin, mas nakukuha nila yung overall. So yun, okay naman yung overall trend niya din. So yun, acceptable pa rin talaga siya. Yung mga possible reasons lang ng malalaking deviation na ganun is baka meron ka mga secondary faulting or whatever, or baka nabago na yung throughout that span of time, baka nagalawan na ng mga tao nung nagre-repair or something, ganun. Baka na isang factor din possible yung erosion, weathering. Naalala ko lang pala. Kasi 'di ba yung Masbate earthquake na to, well, among geologists, parang sikat siya na site kasi na-rupture niya yung the same na coconut tree doon, 'di ba? So, pinuntahan niyo po ba yung site na yun? And ano yung mga, may mga measurements din po ba kayo na ginawa doon? Meron. Something interesting po ba kayo na ma-share about that? Actually, nasa liblib na lugar yun eh. So, mahirap siyang tuntunin. Kasi nagtanong-tanong pa ako doon sa mga tao kung nasaan ba to, paano pumunta dito. Kasi nasa liblib talaga siya. Hindi siya yung nasa tabing kalsada lang. Ayun, so, maganda nga yung pagkakabiyak ng puno. Tapos, makikita mo rin sa lupa, sa ground, na meron pang mga parang natitirang traces ng mga mole tracks pa, or parang yung mga umangat na mga part ng lupa dahil na dumaan doon yung fault. So, yun siya. So, dito sir, sa research nyo, can you share po yung mga challenges na na-experience nyo dun sa data processing, analysis, and fieldwork? Can you share po yung mga challenges? So, I think yung pinakamalaking issue ko was yung pag-juggle ng full-time job alongside yung paggagawa nito. Kailangan talaga ng maigting na time management. Kasi kailan yun, sacrifice din talaga kung gusto mong matapos. At that time din kasi uwian ako everyday from Cavite to QC. Or baliktad kasi taga Cavite ako. So yun, during weekdays, there's barely any time na pwedeng isingit. So it's either gawin mo siya ng gabi or weekends. Wala na talagang pahinga. Sa research itself naman, alam natin na there are a lot of things din na pwedeng mangyari habang ginagawa natin siya. For example, pag may bago kang naisip or nabasa na idea na much better or gustong idagdag, kailangan mong palitan or magdagdag. So yan, continuous yan. And then, that will lead na parang mas gugustuhin mo to go deeper and deeper. So yan, parang nagiging endless siya, which is actually not realistic. Hindi ka matatapos nga kung gano'n. So, I'm very thankful na yung my supervisors pulled me out of that and pinakita nila na dapat may limit. Dapat hanggang dito na lang. Sa sa mga field activities nyo, are there any particular
challenges pagdating sa mga ganitong klaseng studies? Sa field activities, kung wala tayong basis ng reference sa fieldwork, yung maghahanap ka isa-isahin, yung susuyudin yung buong fault trace, yun, that would be very time-consuming and very difficult. Lalo na kung wala rin halos resources and time na pwedeng i-allot. So, good thing, hindi yun yung nangyari. Pero it might have been. Throughout po this study, can you share din yung mga most memorable na experiences niyo, both good and bad? So, ayun, the good. The biggest one would obviously be pag-graduate, pagkatapos natin ng thesis. And pagka-publish nito, and yung kilala natin sa advisors natin. So, yan, malaki utang na loob namin, ko sa kanila. And I truly do appreciate yung acknowledgement and support ni Doc Mahar na sometimes you don't even feel deserving nito. So, ayun. Meron ding mga significant milestones like pag nakompleto man na isulat yung isang section, ganito, ganyan. Nakompleto na gawin yung data presentation and visualization. Yung mga small wins, mga ganon. So, kailangan din natin siyang i-celebrate. So, I guess, I'm not sure if it's a good thing, pero I didn't expect na lulusong ako sa hanggang leeg na fish pond para lang pumunta sa isang site ng data. Diyos ko, grabe. Hindi ko in-expect yun. Can you share paano yung nangyari doon? Bakit nyo kinailangan lumusong sa ganun na fish pond? Kasi may hinahanap kayo na scarp? Ganun ba? na rupture. So, siya tag dito. Di ba targeted na yung fieldwork natin? So, yun. Di pagdating ko doon, nagtanong ako, sino yung mga nakakaalam sa mga tao-tao lang doon? Kung alam nila kung nasan yung ganito, ganyan. Yun yung pinakamahirap. Buti sinamahan din ako ng isang local. Yun talaga siguro yung daan doon kasi lumusong kami. Siguro wala na ibang daan. Kasi nasa gitna siya actually delta na yun eh. Malapit na sa dagat. Well, buti naman nakuha niyo yung data na hinahanap niyo for this paper. Maganda yung site, maganda yung picture, maganda yung recording dun sa site. Ano pa yung mga mako-consider niyo na mga worst memory in doing this study? Siguro, yung mga bad ones would be yung mga minor lang naman ng mga scenario here and there. Mga may hirap na pagkuha ng data at yung mga requesting. Kasi minsan hindi available or minsan hindi pwedeng ibigay. May mga times din na paghihingi ng approval, signatures, responses. Minsan nakakakos siya ng anxiety. At least for me, kasi I tend to be on the impatient side. Alam niya na sir. So, ayun, maraming moving components, maraming points na pwedeng mag-cause ng mga negative impacts. So, as a whole, hindi natin siya kaya talagang totally ma-counteract. So, hindi talaga pwedeng walang ganun. Isa pa pala, so yun, I like to set targets, goals, and mga timelines for myself. So, pag may mga hindi ko siya nami-meet, nakaka-frustrate. So, ang dami ko rin times na in-adjust yung mga ganun. Ayun, so, just to reiterate lang pala, sir, dito po sa study nyo, gaano kalaki kayong mga movements na nakita nyo and bakit natin kailangan gawin yung mga ganitong types ng studies, yung pag-measure ng paggalaw ng mga lupa during earthquakes? Okay. So yung pinakamalaking movement na na-measure from dun sa data is nasa mga 60 centimeters. Yung purpose naman niya is actually mas maganda yung delineation natin ngayon ng fault dun sa island. So yun, pwede nating ma-increase yung kapasidad ng locality na mas makapag-plan sila better para sa mga ganun. Lalo na seemingly parang may bagong trace southwards. So, kasunod nun syempre mga accompanying na mga land use regulatory, mga ganun, mga social and other yun. So, outside of our field na yan. Pero at least nakapag-provide tayo sa kanila ng bagong information na pwede nilang magamit sa mga ganun. And then in this study, sir, at what point nyo na-realize na yung study na to, sufficient na siya para ma-publish natin?
So yan, actually this is a nice question kasi there was a time na ang pagkakaintindi ko sa expectations ni Doc Mahar ay parang case study type ito. So yon, fast forward sa pagka-complete nitong Masbate part, na-realize ko na parang magiging sobrang haba and mapapatagal lalo if ganun yung mangyayari. So yon, I reached out to him again, and our co-advisor, kung okay lang na isang event na lang. Ayun, buti pumayag naman sila. So yun, okay na. Okay na si results, discussion na lang, pero isa pa pala ito. Na so yun, as you learn more kung ano yung pwede nating magawa or dun sa data, dahil may mga panibagong references na nakikita or nababasa na parang pwede pa palang may something na masabi pa. So, parang dagdag na naman ng dagdag. So yun na naman, ayun na naman yung parang smaller cycle within the larger cycle. Na to the point na minsan yung mga concept din na nadagdag natin is parang ipinipilit na lang natin ba. So kung dumating na tayo sa time na gano'n na parang hindi na tayo sure, kaya ba talagang explain ng data natin to? Parang tama na, okay na. Tingnan muna natin kung ano yung meron tayo, baka okay naman na. So pinakita ko yon sa advisors and yun. Sobra na nga. So may mga inalis talaga. And then after nun, completion na lang ng writing, mga polishing, tapos kung ano ng mga admin stuff na lang. Do you have any plans moving forward po with this research? Like, i-apply naman siya dun sa ibang mga events? Sa ngayon, it would be mga pag-revisit lang ng ibang sites of interest sa list namin. I would like to continue with it further in a possible further specialization, pero I'm still waiting for... Or PhD na? I'm still waiting for something. So, yun pa, medyo cloudy pa siya ngayon. Before we let you go, sir, do you have any advice sa mga aspiring researchers? Okay. So, dito naman, una sa lahat, let us remember yung SMART na acronym. So, alamin lang natin yung limits. Make sure na yung topic natin ay attainable as much as possible. Let us remember na gusto nating makatapos as quickly as possible. Sa mga MS students, if I remember it correctly, laging may saying si Doc Mahar na MS is for learning to ride the horse and PhD is taking it to battle. That's probably massacred in some way. Baka mali na sinabi ko. Pero basically, it's a saying na nag-highlight lang ng SMART concept. Isa pa, it is normal for things to not go our way and that's okay. Just pick up the pieces, learn to adapt, and move forward. And makatapos din tayo eventually. Ayun, hanggang dito na lang muna yung episode natin ngayon. I hope madami kayong natutunan, naging interested sana kayo sa paggamit ng mga satellite images to study yung earthquakes. And see you everyone sa next episode. Maraming salamat, Sir Kelly. Thank you. Sa pagbibigay ng inyong oras sa ating episode ngayon. Salamat.